Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 7. Pangunahing tauhan 2. Nagtapos na ang pagpili ng mga sponsor. Huminga ako ng malalim habang pinapanood ang mga mensahe na lumulutang sa hangin. Ang ilang mga konstelasyon ay labis na naapektuhan ng iyong pagpili. Nagsisimula na ito ngayon. Ang konstelasyon na Abyssal Black Flame Dragon ay labis na hindi nasisiyahan sa iyong pinili. Ang mga konstelasyon na kabilang sa itim na ulap ay nanginginig sa galit ng Abyssal Black Flame Dragon. Wala kang magiging sponsor mula sa sinuman. Ng mga konstelasyon ng itim na ulap sa loob ng ilang sandali. Hindi ako nagulat dahil ito ay isang inaasahang mensahe. Para mapabalik ang bawat miyembro ng kanyang grupo dahil siya ay tinanggihan tila ang lalaking ito ay tagapagtaguyod ni Kim Nam-won-sa. Orihinal na gawa. Tulad ng inaasahan mula sa inkarnasyon ng konstelasyong ito. Ang konstelasyon na demonikong hukom ng apoy ay nabigo sa iyo. Patuloy siyang magmamasid sa iyong katarungan sa hinaharap. Sa kaso ni Arkanghel Uriel, ito ay simpleng pagkadismaya. Sa unang lugar, ang mga konstelasyon ng ganap na kabutihan ay bihirang napupuot sa sinuman. Maliban kung sila ay nakagawa ng isang malaking kawalang katarungan. Ang konstelasyon na mahiwagang balak ay interesado sa iyong pinili. 200 barya ang nasponsor. Ang kaso ng lihim na nagbabalak ay hindi inaasahan. Batay sa mga katangian ng pangalan, marahil pinahalagahan niya ang aking pag-ingat. Ang konstelasyon na bihag ng gintong panyo ay interesado sa iyong pinili. At ang dakilang matalinong katumbas ng langit. Nabahala ako. Nagawa ko ba ang tamang desisyon? Hindi ko alam. Marahil ay nawala ko ang napakalaking pagkakataon na nasa harap ko. Wala kang napiling sponsor. Ngunit ang pagpili ng isang tiyak na konstelasyon ay nangangahulugang nililimitahan ang sarili sa posibilidad na iyon. Ang kontrata ng sponsor ay hindi kailanman naging makatarungang kasunduan. Magsasurvive ako. Ngunit hindi ako mabubuhay sa pagiging kanilang mga laruan. At kung tama ang aking mga inaasahan, may paraan upang maging malakas ng walang konstelasyon. Marahil ito ay isang paraan upang maging mas malakas kaysa sa inkarnasyon ng pinakamalakas na taga-suporta. Haha, totoo ba ito? Wala bang isang kawili-wiling pagpipilian? Magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Ang mga mata ng Doka Ebi na hugis buwan ay nanatili sa akin ng sandali. Ngayon, tapos na ang lahat sa pagpili. Magpahinga ka rito sandali. Kailangan kong pumunta at ihanda ang susunod na senaryo. Makikita kita sa loob ng 10 minuto. Matapos ang pagpili ng sponsor, nawala ang Doka Ebi. Sinabi niya sa amin na magpahinga, pero talagang mahalaga ang 10 minutong ito. Sa loob ng 10 minuto, kailangan kong ayusin ang sitwasyong ito at maghanda para sa mga susunod na senaryo. Sinubukan kong alalahanin ang aking mga kakayahan sa aking isipan. Talaan ng mga tauhan at pananaw ng Omniscient Reader. Hindi ko pa alam ang tiyak na gamit nito, ngunit mayroon akong pangkalahatang kaalaman tungkol sa mga kasanayang ito. Gagana ito sa isang paraan. Magtipon-tipon tayong lahat. Ang mga nakaligtas ay nagtipon sa aking mga salita. Ang unang umabot ng kamay ay si Lee Hyun-sung. Kamusta? Ako si Lee Hyun-sung. Kim Dokja. Masaya akong makilala ka kahit na hindi ko alam kung ang mga salitang ito ay angkop sa sitwasyon. Tulad ng sinabi ko kanina, ako ay isang sundalo. Dapat kong sabihin na ako ay naging isang sundalo. Hindi mo makontak ang iyong unit. Ang pagkakahawak sa aking kamay ay matibay. Tulad ng inaasahan mula sa tanker na lumitaw sa mga unang yugto ng Ways of Survival. Kailangan kong dalhin si Lee Hyun-sung kasama ko. Maaaring hindi siya mukhang marami ngayon, ngunit si Lee Hyun-sung ay isang lalong mahalagang tao sa huli. Mga bahagi ng mga paraan ng pag-survive. Doc Jesse. Nais kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil kay Doc Jesse, patay na tayong lahat. Hindi iyon ang sitwasyon. Kung nabuhay man ako, hindi ko pa rin magagampanan ang buhay bilang isang tao. Maraming salamat. At ako'y nahihiya. Malalim na yumuko si Lee Hyun-sung. Medyo komplikado ang aking isipan. Sa katunayan, makakaligtas si Lee Hyun-sung kahit na wala akong ginawa. Pagkatapos ay may humawak sa balikat ko. Haha, isang malaking bagay ang nagawa ng aming kontratista. Doc Jesse, alam mo ba ang pangalan ko? Alam ko kung sino ito kahit hindi na ako lumingon. Inalis ko ang kamay mula sa aking balikat at sinabi. Alam ko, Ginoong Han Myung-o. Han Myung-o si. Hindi ba dapat tawagin mo akong ulo ng departamento? Si Han Myung-o ay patuloy na sinusubukan na gamitin ang kanyang posisyon sa sitwasyong ito. Talagang siya ang hari ng otoritarianismo sa Minosoft. Hindi ito ang kumpanya. Tingnan mo ito. Hindi ka ba magtatrabaho ngayon?
Saan mo natutunan ang iyong mga pangunahing asal? Nang makita ko ang galit na mukha ni Han Yungo, muling kong naisip na tapos na ang mundong kilala ko. Ang lalaking nasa harap ko ay isang maninila ng mundo bago nagsimula ang senaryo. At ako'y simpleng biktima ng mandaragit. Tiyak na ito ay gaya niyan. Hindi ko alam kung paano ko ito iisipin, pero sobra na ang mga ginawa mo. Kung mayroon ka ng mga insekto, dapat sana'y sinabi mo sa akin. Bakit mo gagawin yon? Itapon mo sila ng ganyan? Doc Jassy, kailangan mong maging mabuti sa akin. Gaano pa katagal ang natitira sa iyong kontrata? Bigla na lang, naging katawa-tawa ito. Sa mundong aking ginagalawan, ako'y masyadong mahina. Han Yungo-si. Ha? Tumahimik ka. Anong? Hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Hindi ka ba tinamaan ng salbaheng iyon kanina? Microsoft. Sa tingin mo ba ay umiiral pa ang kumpanya kapag dumating na ang wakas? Ang mukha ni Han Yungo ay maputla at tila naguguluhan. Iniliko ko ang aking mga mata sa ibang tao. Dahil nasabi ko na ito, dapat kong gawing tiyak. Hindi lang si Han Yungo-si ang problema. Lahat, kailangan niyong magising. Tulad ng sinabi ng Dokaibi, hindi ito biro. Sa tingin ko, dapat ay napansin niyong lahat ang sitwasyon. Eksklusibong kasanayan sa bintana ng mga katangian. Isang interface na parang laro. Mayroon bang sinuman na? Hindi pa rin ba siya nakakaintindi sa mga katotohanan? Talagang walang nagtaas ng kamay. Madali lang ang South Korea. Dahil sa mataas na antas ng paglaganap ng mga smartphone, walang isang tao na. Hindi pa ako nakapaglaro ng V na laro. Kahit na hindi sila naglaro ng laro, tiyak na nakabasa sila ng isang nobelang pantasya kahit isang beses. Si Lee Hyun-sung ay huminga ng malalim. Ito ay parang isang nobelang binabasa ko habang nakatayo sa tungkulin pero hindi ko pa rin ito maramdaman. Talaga bang hindi ito isang panaginip? Ganito ang realidad. Ang aking matigas na sagot ay nagdulot ng bahagyang pagbabago sa mga mata ni Lee Hyun-sung. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nakakaramdam ng bahagyang tiwala sa iyo. Tumaas ang iyong pag-unawa sa karakter na Lee Hyun-sung. Tumango si Lee Hyun-sung. Maganda na ikaw ay tiyak. Ano na ang gagawin natin ngayon? Doc Jassy, mayroon ka bang opinyon? Kailangan na nating umalis. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Go. Baliw ka ba? Doc Jassy, sa tingin ko hindi. Sa pagkakataong ito, sumali si Yosanga. Parang lahat ay hindi pa nagigising. Gaano katagal tayo dito mananatili? Sa katunayan, hindi masyadong makatwiran ang aking argumento. Sa labas ay isang langit ng mga halimaw. Pero alam ko. Ngayon, kailangan na nating umalis dito. Naisip mo na ba ang tungkol sa iyong mga magulang? Sa tingin mo ba ay ligtas ang mga magulang mo sa gulong ito? Bibinatak na ang linya sa loob ng ilang panahon. Walang kakautaw. Sumigaw si Yosanga ng may pagdaramdam. Tunay na ang Confucianism ay nananatiling matatag sa Timog Korea. Kahit si Lee Hyun-sung at Han Yungo ay nagdilim ang mga mukha sa salitang iyon. Mga magulang. Hinawakan ko ang balikat ni Lee Gilyaong na nakayuko ang ulo. Ang unang tao na bumangon ay si Yosanga. Umuwi ka. Lalabas ako. Hindi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng bagay na yon? Magpahinga ka muna dito. Kung lilipat tayo, baka sumabog ang mga ulo natin. Magdaos tayo ng botohan ng nakararami. Una nang itinaas ni Yosanga ang kanyang kamay, sinundan ko siya at si Lee Gilyaong. Pero hanggang doon na lang. Kailangan kong pumunta sa aking base pero mukhang delikado ang kumilos sa sitwasyong ito. Mayroon ding babala. Peste, kayo na lang ang pumunta mag-isa. Hindi ako pupunta. Ayaw kong lumabas. Wala akong pakialam kay Han Yungo pero ang problema ay si Lee Hyun-sung. Kailangan kong isama si Lee Hyun-sung sa akin kahit ano paman. Kuong. Ang makapal na piraso ng bakal ay gumawa ng malalakas na tunog. Ang pintuang bakal ng kalesa 3,707 ay bahagyang deformed. Anong? Ang sigaw ni Han Yungo ay hindi pinansin habang ang bakal na pinto ay muling gumawa ng nakabibining tunog. Kuong. May isang tao na sumusubok na basagin ang pinto mula sa kabila nito. Ito ay isang hindi inaasahang sitwasyon kaya't kinailangan kong mag-isip. Ito na ba ang susunod na senaryo? No, hindi pa bumabalik ang Dokaibi. Kaya, mabilis ang galaw ng isip ko. Maliit na mga balahibo ang tumayo at isang maikling panginginig ang tumama sa aking katawan. Yung tao na yon. Anong? Tigil na kayo lahat. Sumigaw si Han Yungo at lumapit sa pinto. Lumapit din si Lee Hyun-sung dito ngunit pinigilan ko siya. Hindi mo ito mapipigilan. Ha?
Kailangan na nating umalis. Tumingin ako sa bakal na pinto na may mabigat na mga mata. Ha? Ngunit, kung hindi tayo alis ngayon, ang tanging nakaligtas mula sa kalesa 3,707. Alam na alam ko kung sino ang nasa likod ng bakal na pinto. Lahat tayo ay mamamatay bago dumating ang susunod na senaryo. Darating na sa wakas ang lalaking iyon. Ang tunay na pangunahing tauhan ng kwentong ito.